Hi, kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sukapko, guro sa Araling Panlipunan 9. Para sa araw na ito, ang ating aralin ay tungkol sa pag-aaralan natin ang mga suliranin na sa sektor ng agrikultura. Ano nga ba yung mga problema na kinakaharap ng sektor ng agrikultura at paano ito nakakaapekto sa sektor ng agrikultura? Isa sa unang problema ng agrikultura ay ang mapanirang operasyon ng malalaking komersyal na mangingisda. Ayon kay Balitaw et al. 2012, ang paggamit ng malaking barko sa komersyal na pangingisda ay nagdudulot ng matinding epekto sa kalikasan, partikular ang mga coral reef. Ayon kay Michael Alessi 2002, bagamat may umiiral na mga batas at regulasyon sa Pilipinas upang protektahan ang mga coral reef, mahina ang pagpapatupad at pagbabantay ng mga namamahala. Ibig sabihin, yung mga mangingisda na gumagamit ng malalaking barko, bukod sa madali nilang maubos ang mga isda kasi marami silang nakukuha, kasi marami silang storage o malaking paglalagyan nila kasi malaki yung barko na dala nila. So isa yun sa nagiging problema. Madalas nauubos agad ang mga isda sa isang specific area. Aside from that, sa sobrang laki ng barko, nasisira rin yung mga coral reefs na tinitirhan ng mga isda. So yung mga iba't ibang shells, mga yung bahura o yung tinitirhan ng ating mga isda kasi masyadong malaki yung barko kung minsan sumasadsad ito sa ating mga coral reefs. Aside from that, masyado ring malalaki yung ginagamit nila minsan na net, kaya sometimes natatamaan nito yung mga coral reefs. So isa ito sa dahilan kung bakit nasisira ang ating karagatan. Dahil dito, maraming mangingisda ang patuloy na gumagamit ng mapanirang pamamaraan na nagdudulot ng malawakang pagkasira ng marine ecosystem. Kung hindi mahigpit na ipinapatupad ang mga batas laban sa mapanirang pangingisda, maaaring maubos ang supply ng isda na isa sa mga pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Ang patuloy na pagkasira ng coral reef ay maaaring magdulot ng paghina ng hanapbuhay ng mga maliliit na mangingisda at masamang epekto sa kabuhayan at seguridad sa pagkain ng bansa. Pangalawa, epekto ng polusyon sa pangisdaan. Ayon kay Balitaw et al. 2012, ang Laguna de Bay at Manila Bay ay patuloy na nasisira dahil sa matinding polusyon. Ang polusyon ay nagmumula sa tahanan, agrikultura at industriya na nagdudulot ng matinding epekto sa yamang tubig. Ang mga basura at dumi ng tao ay napupunta sa mga ilog at dagat na nagiging sanhi ng kontaminasyon ng tubig. So isa sa kinamamatay or isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng polusyon sa ating karagatan ay dahil ang mga Pilipino or ang mga tao ay wala tayong disiplina sa ating mga basura. Karamihan ng ating mga waste ay diretso sa dagat, sa ilog at sa lawa. So dahil dito, naaapektuhan ang ating mga yamang dagat. Nasisira ito at napupuno ng basura ang ating karagatan. Sometimes nakakain pa ito um, ng mga isda, ng iba't ibang uri ng isda or ng iba't ibang hayop na nasa dagat. So ito yung nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay kasi napagkakamalan nilang pagkain ang mga basura. Kasi kung saan-saan ito tinatapon ng mga tao. Ang paggamit ng abono at pataba sa mga pananim ay naglalabas ng mapanganib na kemikal na dumadaloy sa mga anyong tubig. Ang labis na kemikal sa tubig ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng mga isda at iba pang yamang dagat.
Maraming pabrika ang nagtatapon ng hazardous waste at chemical sa mga ilog at dagat. Ang mga nakakalasong sangkap ay nakakapinsala sa mga isda at iba pang lamang dagat na nagreresulta sa pagkalason ng tubig. Ang polusyon ay nakakapinsala sa isda at iba pang yamang dagat na pangunahing pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Ang kontaminadong tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa mga tao na kumukonsumo ng mga isdang galing dito. Kung hindi ito masosolusyonan, maaaring lumala ang pagkaubos ng likas na yaman at magkaroon ng masamang epekto sa ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino. Lumalaking populasyon sa bansa. Ang patuloy na paglaki ng populasyon ay nagdudulot ng mataas na pressure sa yamang tubig at iba pang likas na yaman. Mas maraming tao ang nangangailangan ng pagkain, tubig at iba pang likas na yaman na maaaring humantong sa sobrang paggamit at pagkaubos ng mga ito. So syempre, habang lumalaki ang ating populasyon, lumalaki rin ang ating pangangailangan. Kung ano yung pangangailangan ng isa, pangangailangan din ng isa. So kapag dadagdagan ito, may tendency na dumami ang demand natin sa iba't ibang yaman, kaya ng yaman tubig, yamang likas na yaman at iba pa. Ito ay pwedeng maging sanhi ng pagkaubos kasi marami ang gumagamit. Kung hindi masusustina ng bansa ang mabilis na paglaki ng populasyon, maaaring hindi makaagapay ang ekonomiya sa lumalaking pangangailangan ng mamamayan. Ayon sa teorya ni Thomas Malthus, kung patuloy ang paglaki ng populasyon nang hindi kasabay ang pag-unlad ng teknolohiya at produksyon, maaaring humantong ito sa kahirapan at kakulangan sa pagkain. Dahil sa mataas na konsumo ng populasyon, unti-unting nauubos ang mga yamang dagat at iba pang likas na yaman. Ang sobrang pangingisda at pag-abuso sa kalikasan ay maaaring magdulot ng paghina ng supply ng isda at iba pang yamang tubig na nakakaapekto sa seguridad sa pagkain. Upang mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at likas na yaman, kailangan ng patuloy na pag-unlad sa teknolohiya at agrikultura. Ang modernisasyon sa produksyon ng pagkain at pangangalaga sa kalikasan ay maaaring makatulong upang maiwasan ang kakulangan sa supply para sa lumalaking populasyon. Kung hindi maaagapan ang mabilis na paglaki ng populasyon, maaaring lumala ang kahirapan, kakapusan sa pagkain at pagkasira ng likas na yaman sa hinaharap. Kinakailangang ang mahusay na pamamahala ng likas na yaman at pagpaplano ng populasyon upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng pangangailangan ng tao at kakayahan ng kalikasan. Sumunod, kahirapan sa hanay ng mga mangingisda. Ang magsasaka at mangingisda ay kabilang sa mga sektor na may pinakamababang kita sa bansa. Dahil dito, sila ay nananatiling mahirap at kabilang sa mga hikahos sa buhay. Karamihan kasi ng mga produkto ng mga mangingisda at mga magsasaka ay binabarat ng mga mamimili. So, karamihan ng mga produkto nila ay kinukuha sa mas mababang presyo. At aside from doon, hindi pa ganun kalakas ang suporta ng ating gobyerno sa ating mga mangingisda at sa ating mga magsasaka. Karamihan pa ng mga produkto na kanilang binebenta ay binabarat pa ng mga mamimili. Ayon kay Jose Ramon Albert 2013, noong 2009, 41.4% ng mangingisda ang nabibilang sa mahihirap. 36.7% ng magsasaka ang mahirap. Mas mataas ito kaysa sa 26.5% na poverty rate ng buong bansa.
Dahil sa mababang kita, hindi nahihikayat ang mga kabataan na ipagpatuloy ang hanapbuhay bilang mangingisda. Marami sa kanila ang lumilipat sa mga lungsod upang maghanap ng mas magandang oportunidad. Dahil sa pagbawas ng mga batang nais maging mangingisda, maaaring lumala ang kakulangan ng mga tao magpatuloy sa hanapbuhay na ito. Ang kakulangan ng bagong henerasyon ng mangingisda ay maaaring magdulot ng pagbaba ng produksyon sa sektor ng pangingisda sa hinaharap. Kasi walang na-encourage na magtrabaho bilang mangingisda kasi mababa ang kita. At panghuli ay ang paggugubat. Mabilis na pagkaubos ng mga likas na yaman lalo na ng kagubatan. Malawakan ang paggamit sa ating mga likas na yaman, mabilis na nauubos ito dahil sa mga pangangailangan sa mga hilaw na sangkap sa produksyon tulad ng mga troso at mineral. So maraming mga punong kahoy ang basta-basta na lang pinuputol kasi ginagamit itong mga panggawa. So kumbaga, ginagawa itong hilaw na materyales para makabuo ng mga bagay kagaya ng lamesa, bangko at iba pa. So dahil dito, mabilis na uubos ang ating mga punong kahoy. So karamihan sa ating mga bundok ay madaling na gumuguho. So dahil nababawasan na ang ating mga puno na nagbibigay suporta sa ating mga mga bundok. So kumbaga nababawasan yung mga likas na yaman at malaki ang nagiging epekto nito sa ating kagubatan. Dahil dito, nababawasan ang supply ng mga hilaw na sangkap na ginagamit ng mga industriya. Sa pagkawala ng mga kagubatan, nawawalan ng tirahan ang mga hayop kaya hindi sila makapagparami. Nagiging sanhi rin ito ng pagbaha na sumisira sa libo-libong ektaryang pananim taon-taon. Naapektuhan din ng pagkaubos ng mga watershed ang supply ng tubig na ginagamit sa irigasyon ng mga sakahan. Ang pagkaubos ng kagubatan ay nagdudulot din ng pagguho ng lupa dahil sa kawalan ng mga puno. Natatangay ng agos ng tubig ang lupa sa ibabaw kasama ang sustansya nito. Hindi nagiging produktibo ang mga pananim na itinatanim dito. Doon na nagtatapos ang ating aralin. Meron ba kayong mga katanungan para sa ating aralin sa araw na ito? Kung meron kayong katanungan, mag-send lang kayo ng message sa akin at re-replyan ko kayo isa-isa. May katanungan po ba? Maraming salamat sa inyong pakikinig.